Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Ano ba klase makikipagbati? Parang tumatawa. Seryoso ba talaga to? Seryoso ba siya sa gusto niyang gawin sa pakikipagkasundo sa mga Duterte? Tumatawa mga insan eh. Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang inyong bungis-ngis na insan na magbibigay na naman ng isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-uusapan po natin yung para sa akin, mga insan, nakakatawang video ni BBM, no? Yung interview sa kanya ni Katunying, yung ayaw niya daw ng gulo. At tila ba nakikipagbati na siya sa mga Duterte. At yun naman ang punto siguro ng video na yun, ng pakikipagbati sa mga Duterte, sa mga nakaaway niya. Pero bago natin ituloy ito, mga insan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video. Wala pong bayad yan mga insan. Libreng-libre lang po yan at malaking tulong po yan dito sa ating channel para mas lumawak pa tayo, lumago pa po tayo at mas dumami po tayo dito sa ating channel. At syempre huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ko sa ating Facebook page at TikTok. Ayan po, nandyan po yung QR code. I-scan nyo lang po yan at madadirect na po kayo dun sa ating Facebook page at TikTok po mga insan. So eto na nga mga insan, na tuloy na natin to. Si BBM, tila ba wala na, surrender na. Dito, sa pahayag niya na ito, parang inamin niya na talagang hindi niya po kaya ang mga Duterte at talagang sukong-suko na siya at talong-talo po siya sa mga Duterte. At ito'y patunay mga insan na talagang kapag ang mga Duterte ay yung kinalaban, ay siguradong manghihina at malulugmo ka. Pero para sa akin mga insan, ito'y huli na. Dahil wala na eh. Nag-draw na kayo ng first blood eh. Ika nga, sabi nga sa Rambo, you draw first blood. Nauna po sila mga insan at hindi naman yan lingid sa ating kaalaman kung ano yung pinagagawa nila. Diba dati pa? Nakita nyo naman sa simula pa lang ng panunungkulan niya nito ni BBM, halos walisin niya na eh. Diba? Lahat ng mga may bakas ng mga Duterte, winalis niya na. Kaya paano ako maniniwala? Seryoso yung kanyang pakikipagbati sa mga Duterte at seryoso yung sinasabi niya. Gayong mga nauna pa lang mga insan, di ba sinabi niya na hindi papapasukin ang ICC, hindi pwedeng makialam ang ICC sa kaso ni Tatay Digong Duterte. Ano nangyari? Di ba? Hindi nga pinapasok yung ICC. Pinadala naman si Tatay Digong Duterte doon sa ICC. Ganun din yun. Sasabihin niya, ito'y pagsunod lang daw sa commitment sa Interpol. Yung Interpol ba, hindi. Ang dami na natin hiling sa Interpol, katulad nung pauwiin si Tebes at lalong-lalo na nauna pa doon yung ipapauwi sana dito si Joma Sison para litisin. Hindi nga nagawa ng Interpol yan. Tapos sasabihin nyo, commitment ng Interpol. Di ba mga insan? Ako, sige, pakinggan natin kung anong kadramahan doon eh. BBM, pero para sa akin mga insan na, unahan ko na kayo. Yung mga tansong talangka dyan, unahan ko na kayo. Hindi po ako naniniwala dito sa pakikipagbati ni BBM sa mga Duterte. Nako, may ibang plano to, may ibang niluluto. Pambudol, never na. Nabudol mo ko noon, never mo na ako madubudol ngayon. Eto na mga insan. Mr. President, kayo po ba Captain sa niya, mga puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Ano ba klase makikipagbati? Parang tumatawa.
seryoso ba talaga to? Seryoso ba siya sa gusto niyang gawin sa pakikipagkasundo sa mga Duterte? Tumatawa mga insan eh. Seryoso bang ganito na natatawa ka sa sinasabi mo? Diba? Para sa akin, parang ika na naman to eh. Di ba? Parang, naku, ang hirap pagkatiwalaan ng ganting tao dahil iba yung sinasabi niya sa mga ginagawa niya. Ilang beses niya na pong napatunayan yan. Eto namang mga tansong talangga na to na may lista, imbis na makita nila kung ano yung maling ginawa neto ni BBM. Eh hindi, talagang bulag sila sa pananampalataya dito kay BBM. At hindi mga insa, no? Ganito seryoso makikipagbati. Patawa-tawa. Hindi ko maramdaman yung sinseridad niya na gusto niya makipagbati sa mga Duterte kung ganito lang ipapakita mo. Pero sige, ituloy natin. Malay mo, may makuha pa tayo mga insan. Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po dito ngayon ako. I-confess mo kung totoo ba yung drugs ka o hindi. Diba ang mainam? Ako, ang habol ko, yung stability, peaceful. Mahabol namin yung trabaho. polycartis eh. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin na yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Mr. President naman, ikaw yung unang gumulo eh. Ikaw yung nagpagulo. Di ba? Sa unang taon pa lang ng panunungkulan mo, gaya nga na sinabi ko kanina, halos yung bakas ng mga Duterte, gusto mo nang tanggalin, pati yung mga na-appoint niya na pinasunod mo noon, inalis mo na. Pati yung mga vlogger na tumulong sa inyo noon sa mga kampanya nyo, unti-unti yung tinalikuran. Hanggang sa, ayun na, lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte ay ginigipit nyo na unti-unti nyo ng pinapabagsak. Isa na dyan, si Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa nyo sa KIGC? Di ba? Hindi ako karelihiyon nila, pero tiningnan ko yung ginawa nyo doon. Binaboy nyo. Yung tinuturi nilang sagradong lugar, pinagbababoy. Itong mga tauhan ni Torre, na alam naman natin kung kanino naka-chimudpwet yan si Torre, di ba? Sa'yo yan, BBM. Yeah, pinano mo nga, pinremote mo nga ng 2 beses eh. Dahil dun sa unang accomplishment niya sa KOJC, yung kasunod, yung accomplishment niya sa pagpapadala kay Tatay Digong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. Kaya, naku po, hindi ka seryoso. Malabong seryoso to. Parting shot yun na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo. Naku, hindi nabawasan. Talagang wala nang Sa tiwala. kanila, ano po yung gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinahin, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, Ang may paayuda. ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang aming, yun ang mararamdaman ng taong bayan. Si President, salamat po. Salamat ka din. Never miss a story. Unlock exclusive Naku! So yun lang insan. Ay nako, hindi na magbabanid solution. Ang pinakamainam niya para walang ban-ed solution, una nyo munang gawin sir para maniwala po kami na seryoso na itong gagawin nyo ngayon sa inyong pamahalaan. 'Di ba? Alam ko nanawagan na rin to ng ng courtesy resignation doon sa mga tauhan niya sa gabinete niya eh. Dahil gusto niya talagang ipakita na tanggalin daw yung mga korap at mga tamad yun yung pinano ni Claire Castro na panood ko nakaraan. Kaya nga lang, Mr. President, dapat sa tingin ko ito'y opinion ng isang ordinaryong mamamayan na gaya ko, mas mainam po siguro na mas una niyong gawin
is pabalikin nyo po muna, kuhain nyo si Tatay Digong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, kasi doon yung nagsimula yung pagkakahati-hati ng mga Pilipino ngayon eh. Kasi marami sumusuporta sa iyo at marami sumusuporta, mas marami ang sumusuporta kay Tatay Digong Duterte at mas marami na maayaw doon sa ginawa ninyong pagpapadala kay Tatay Digong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Mas mainam po siguro yun na pauwiin nyo muna yun dito, yun, para makita natin na sincere ka sa gusto mong pakikipagbati sa mga Duterte. Sumunod po dyan yung panawagan ng karamihan na magpa-hair follicle test ka para malaman kung ikaw ba'y tunay na gumagamit ng pinagbabawal na gamot o hindi. Para maging maging panatag na po ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino na wala po kayong tinatago sa kanila, na malinis po talaga ang inyong pagkatao patungkol dyan sa pinupukol sa inyo na di umano kayo ay gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot. 'Di ba mga insan? Komento nyo po dyan sa ibaba kung kayo ba isang ayon dito sa sinasabi ko. At pangatlo dyan, Mr. President, bukod dyan sa panawagan mong mass resignation dyan sa gabinete mo para maayos yung pagiging, sabi niya hindi na gusto ng mga tao yung mga proyekto. Dahil wala ka naman talagang proyekto. Kasuhan mo. Di ba, kasuhan mo yung mga dahilan kung bakit napaalis o nadala si Tatay Digong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. At wag mong ituloy, wag mong manawagan ka dyan sa pinsan mo na itigil na yung sobrang pagpapaayuda. Tapos, di ba, tigilan na rin yung impeachment na yan. Move on na kayo! Trabaho na lang kayo para sa mga mamamayang Pilipino. Diba, kung sincero ka, Mr. President, sa gusto mong pakikipagbati. At sigurado ako dyan. Marami na namang tansong talangga dyan, loyalista ang magsasabi na, pakikipagbati no, arte-arte naman to ng mga Duterte na to. At mga DDS supporter. Di ba? Kunti lang naman kayo. Di nga kayo mabot sa libo sa EDSA. Ken Garcia, dialogue yun ha. Konti lang daw ang DDS. Kaya pala, natatakot na si Marcos ngayon makipag-away sa mga Duterte dahil konti lang ang DDS. Ang tindi mga insan. So, hintayin natin mga insan ha. Kung talaga bang seryoso ito si BBM sa panawagan niyang pakikipagbati sa mga Duterte. Pero para sa akin, ito ay sa isang opinion lang at komentaryo ng isang ordinaryong mamamayan, tingin ko po hindi siya seryoso sa pakikipagbati niya kay Tatay Digong Duterte. Yan lang po yung sa akin kasi minsan na siyang nambudol ng taong bayan. Diba? Kung sanay ka mambudol, paulit-ulit mong gagawin yan mabudol. Kung yun ay, kung may mabubudol ka pa. Siguro, yung mga tansong talangka hanggang ngayon, mabubudol mo. Pero kami, never mo kaming mabubudol ulit. So yun lang po mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat. Paalam po.